Nagsisimula ang lahat sa isang tren na tahimik na tumatawid sa isang tulay ng riles habang maganda ang paglubog ng araw. Sa loob ng siksikang bagon ng tren, isang manggagawang nakasuot ng terno ang nakahawak sa bakal na panghawakan. Napabuntong hininga siya ng malalim, na nagpapakitang lubos na siyang pagod matapos ang isa na namang mahabang araw. Pakiramdam ng binata ay baka mamatay siya sa sobrang pagod kung magpapatuloy siya sa ganitong bilis ng pamumuhay araw-araw. Inanunsyo ng intercom ng tren na ang susunod na istasyon ay ang mataong estasyon ng Yudo. Nagsimulang magunahan ang mga tao, nagtutulakan upang makababa sa tamang oras. Nairita ang lalaki sa kawalan ng modo at pagsusuntok-suntok ng mga pasahero. Biglang lumaki ang kanyang mga mata nang may mapansing kakaiba sa gitna ng kaguluhang yon. Nagulat niyang natuklasan na may bakanteng upuan, kahit nasiksikan ang bagon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya at mabilis na umupo sa nasabing upuan. Niyakap niya ang kanyang portfolio, at labis siyang nakaramdam ng ginhawa dahil sa wakas ay makakapagpahinga na ang kanyang mga binti. Ang pagod na manggagawang ito ay si Oh Hyun-min, at 33 anyos pa lamang. Siya ay dating isang napakatalino na prodigy na nagtapos ng may pinakamataas na marka at naging batang manager. Tuwing may proyekto ang kumpanya na nauumpog sa pader, ang mga ehekutibo ay agad na nag-iisip ng iisang solusyon. Ang utos mula sa kanyang mga nakatataas ay palaging ipasa ang mahirap na gawain kay Oh Hyun-min. Siya ay kilala ng lahat bilang ang empleyadong kayang gumawa ng imposible sa anumang halaga. Ngunit sa totoong buhay, siya ay tahimik na nagdurusa at lubos na pagod sa kanyang mabigat na rutina. Ang sunod-sunod na overtime sa loob ng 3 buwan ay isang bagay na lampas na sa kakayahan ng tao. Nagsisimula ng lamapat ang kanyang mga mata dahil sa antok na naipon sa loob ng ilang linggo. Nagulat siyang nagising, akala niya ay isang saglit lamang siyang nakatulog at na-miss na niya ang kanyang bababaan. Ngunit nang tumingala siya, asul na langit ang kanyang nakita, hindi ang metal na kisame ng tren. Napagtanto ng binata na napapaligiran siya ng napakalaking pader na bato ng isang kanyan. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang nakaupo siya sa isang batong trono sa loob ng isang kuweba. Sa ibaba, isang pulutong ng maliliit na berdeng nilalang ang nagsimulang sumigaw ng pabalik-balik. Ang maliliit na halimaw ay tila labis na natuwa sa presensya ng lalaki sa lugar na iyon. Ang ilan sa kanila ay umiiyak pa sa emosyon habang itinataas ang kanilang mga kamay bilang pagdiriwang. Dinilat ni Hyun-min ang kanyang mga mata ng mariin, sinusubukang intindihin kung ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang. Lubos siyang nagulat at nanlamig sa reaksyon sa kakaibang tagapakinig na mga maliliit na halimaw. Ang isa sa maliliit na nilalang ay nagsimula pang gumawa ng backflip upang ipakita ang labis nitong kaligayahan. Bahagya ng maisara ng lalaki ang kanyang bibig sa sobrang pagkagulat sa nangyayari. Inisip niya na sa wakas ay namatay na siya sa sobrang trabaho o kaya ay lubos na siyang nawalan ng bait. Ang maliliit na nilalang ay patuloy na tumatalon at sumisigaw ng nakakabinging palakpakan sa palibot ng altar. Ang mga sigaw ng mga halimaw ay umalingaw-ngaw sa mga pader na bato, na lalong nagpagulo sa kapaligiran. Nagsimulang magngalit-ngalit si Hyun-min, desperadong naghahanap ng kahulugan sa lahat ng kabaliwan na iyon. Sinimulan niyang suriin ng mabuti ang pisikal na anyo ng mga kakaibang nilalang sa harap niya. Ang matutulis na tainga at matingkad na berdeng balat ay talagang nakakuha ng atensyon ng binata. Agad niyang napagtanto na ang mga ito ay katulad ng mga klasikong goblin na nakikita niya sa mga video game. Bagamat takot na takot siya sa loob, sinubukan niyang manatiling kalmado upang hindi magpakita ng kahinaan. Biglang yumuko ang isa sa mga goblin at nagsimulang sumigaw na ang kanilang Panginoon ay sa wakas ay bumalik na. Ang grupo ay umiyak sa emosyon, ipinagdiriwang ang katotohanang ang kanilang dakilang pinuno ay sa wakas ay nagpakita. Nanghina si Hyun-min nang mapansin na ang maliliit na nilalang ay matatas na nagsasalita ng kanyang wika. Nagtaka siya, takot na takot kung sila ba ay talagang tinutukoy siya bilang kanilang bagong pinuno. Sa sandaling yon, isang napakaliit na goblin ang nagsimulang umakyat sa batong hagdan ng altar. Ang maliit na nilalang ay lumapit sa trono ng mabilis ang mga hakbang, may dalang isang misteryosong bagay sa kanyang mga kamay. Ito ay isang magandang sanggol na goblin na may hawak na bilog at matinik na prutas.
Iniabot ng maliit na sanggol ang kanyang mga kamay, inaalok ang pagkain na may napaka-cute na itsura. Kinuha ni Hyunmin ang kakaibang prutas, pakiramdam ay lubos na nag-aalinlangan, hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sinuri niya ang kakaibang pagkain at napagtantong hindi pa siya nakakita ng ganoong uri ng prutas sa kanyang buong buhay. Habang mahigpit niya itong hawak, nakaramdam siya ng kakaibang pintig sa ilalim ng matinik na balat ng prutas. Tinitigan ito ng lalaki ng may hinala, iniisip kung ligtas bang kumain ng isang bagay na napakakaiba. Patuloy na iniaalok ng maliit na sanggol na goblin ang kakaibang pagkain habang ang iba ay nanunood ng may pagkabahala. Pakiramdam ni Hyunmin ay magmumukha siyang kontrabida sa kwento kung tatanggihan niya ang alok ng nilalang. Upang makatulong sa kanyang desisyon, ang tiyan ng manggagawa ay nagutom at kumalansang ng malakas. Tinitigan niya ng may pag-iisip ang matinik na prutas, sinusubukang magpasya kung ipagsapalaran niyang kainin ito o hindi. Naaalala ng binata ng may lungkot na ang kanyang huling tunay na pagkain ay isang simpleng merienda mula sa convenience store. Hindi na alintana ang panganib, nagpasya siyang kumagat ng malaki sa misteryosong prutas. Agad na lumaki ang mga mata ni Hyunmin sa hindi inaasahang lasa ng kakaibang pagkain. Ang maliliit na halimaw sa paligid niya ay nag-react ng may labis na kaluwagan at kaligayahan nang makita ang kanilang bagong Panginoon na kumakain. Humanga siya nang mapagtantong ito ang pinakamasarap na prutas na natikman niya sa kanyang buhay. Ang pulutong ng maliliit na berdeng nilalang ay nagsimulang sumigaw sa tuwa nang makita nilang nagustuhan ng kanilang Panginoon ang regalo. Hindi lang maintindihan ni Hyunmin ang dahilan ng labis na pagdiriwang para sa isang simpleng prutas na inani lamang sa lugar. Biglang, isang matalim na kirot ang nagpangiwi sa kanya at nagbago ng kanyang ekspresyon. Nawala ng lakas ang lalaki sa kanyang mga binti at tuluyang napaluhod sa batong sahig sa harap ng maliit na nilalang. Nakaramdam ng kakaibang pagkahilo, nagsimula siyang mag-isip na siya ay nalasan ng prutas na kanyang kinakain. Sa sandaling yun, isang kumikinang na asul na holographikong panel ang lumitaw ng wala saan, lumulutang sa harap ng kanyang mga mata. Ipinakita ng screen ang kanyang personal na datos bilang Panginoon at isang countdown para sa isang labanan sa teritoryo. Nanatiling walang kilos si Hyunmin sa lupa, hindi maalis ang kanyang mga mata sa misteryosong proyection sa hangin. Nagtataka siya kung ang kanyang nakikita ay isang tunay na hologram. Pinanunood ng lalaki ang mga numero sa Korean na patuloy na bumaba sa kumikinang na screen ng nakababahala. Ang termino para sa labanan sa teritoryo at ang tumitik-tik na orasan ay nag-iwan sa binata ng labis na pagkabahala para sa kinabukasan. Sinubukan niyang intindihin ang kahulugan nito dahil hindi pa siya nakarinig ng alitan sa teritoryo noon. Nakakagulat, nagbago ang screen at nagbabala na ibibigay nito ang sagot sa pagdududa ng gumagamit. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay isang kabuuang paghaharap kung saan ang lahat ay dapat gamitin upang protektahan ang rehiyon at ang mga tao. Napaurong ang binata sa takot, hindi maintindihan kung saan nanggagaling ang boses na sumagot sa kanyang katanungan sa isip. Napansin niya na ipinakita ng screen ang pangalang wiki at napagtanto niyang kayang basahin ng kasangkapan ang kanyang mga iniisip. Inalok ng artipisyal na katalinuhan na sabihin ang kasaysayan ng lugar. Ngunit sinabi niya itong tigilan ang mga walang kwentang usapan. Hiniling niyang malaman kung nasaan siya at kung bakit siya napunta doon dahil ilang segundo lamang ang nakalipas ay nasa tren siya. Diretsahang sumagot ang sistema, na nagpahayag na ang kakaibang lugar na ito ay ang kaharian ng mga demonyo. Nagbabala ang boses na ang eksaktong lokasyon ay nakatago dahil sa napakababang antas ng kasalukuyang teritoryo. Nang matuklasang siya ay tinawag sa kinatatakutang kaharian ng mga demonyo, ang binata ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa malaking kuweba. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang balitang yon, nagreklamo siyang ang paliwanag ay masyadong maikli at humiling ng mas detalyadong ulat ng sitwasyon. Malamig na inulit ng sistema na ang antas ng lokasyon ay masyadong mababa upang maglabas ng bagong impormasyon. Nagtanong si Hyunmin nang may pagkagalit kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo, ngunit nakatanggap ng parehong paulit-ulit na sagot. Wala nang ibang magawa, muli siyang naupo sa batong trono na may ekspresyon ng lubos na pagkatalo. Tinitigan ng lalaki ang kawalan ng kuweba, lubos na hindi alam kung ano ang gagawin mula ngayon.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lahat ng pagkabigo sa biglaang pag-agaw sa kanya mula sa kanyang normal na buhay. Sa pag-asang isa lamang itong bangungot, nagpasya siyang kurutin ng mahigpit ang kanyang sariling pisngi. Nang maramdaman ang matalim na kirot ng kurot, nakumpirma niya ng may kalungkutan na ang lahat ng iyon ay ang pinakatunay na katotohanan. Hinawakan ni Hyunmin ang kanyang ulo, nakaramdam ng matinding pagpanik na pumalit sa kanyang pagod na isipan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kumalma upang masuri ng malinaw ang kasalukuyang senaryo. Napagpasyahan ng lalaki na ang sistema ay mahalagang pinipilit siyang manguna sa isang tunay na digmaan. Kinurot niya ang kanyang ilong, pakiramdam ay isang matinding sakit ng ulo ang malapit nang magsimula anumang oras. Tumingin ang binata sa mga manunood na mga halimaw at natuklasan ng may panghihinayang na ang kanyang mga mamamayan ay mga goblin lamang. Nang tingnan niyang mabuti, napansin niyang ang grupo ng maliliit na berdeng halimaw ay mukhang malungkot at mahihina. Pinagtuunan niya ng pansin ang isa sa mga nilalang at napansin na ang maliit na nilalang ay sobrang payat, nakita na ang lahat ng mga tadyang nito. Ang mga ekspresyon ng nilalang ay nagpapakita na sila ay nagdurusa sa kakulangan ng pagkain sa mahabang panahon. Napagtanto ni Hyunmin na sila ay malnourished at madaling matatalo sa labanan kahit na siya pa ang kalaban. Tinanong niya ang sistema kung paano siya mananalo sa mahihinang sundalo at kung ano ang mangyayari kung siya ay matalo. Diretsahang sumagot ang artipisyal na katalinuhan na ang tsansa na mamatay kung matalo ay napakataas. Inihayag ng sistema na 99% ng mga Panginoong natalo sa labanang ito ay namatay. Napatawa ng may pag-uuyam ang lalaki, hindi alam kung paano tutugan sa kanyang malupit na kapalaran. Napagpasyahan niya ng may pagkairita na ang kanyang buhay ay napakahirap sa anumang mundo na kanyang mapuntahan. Naalala niya noong kailangan niyang manguna sa mga komplikadong proyekto sa kumpanya nang walang anumang budget. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil hindi siya nagkaroon ng sapat na empleyado upang tumulong sa pang-araw-araw na gawain. Ang mga limitasyon sa oras ay isa pang malaking kalaban na kailangan niyang harapin araw-araw sa opisina. At kahit na may napakaraming problema, ang mga komplikadong ulat ay kailangang handa ng maaga sa susunod na umaga. Gumugol siya ng walang tulog na gabi sa pagtatrabaho habang pagod na pagod upang matugunan lamang ang mga hindi makatuwirang mga deadline. Napagtanto ng binata na ang ipagsapalaran ng kanyang sariling buhay sa pagtatrabaho ng husto ay hindi na bago sa kanyang pang-araw-araw na rutina. Nagpasya siyang tumayo mula sa trono at nagtanong ng isang huling katanungan ng labis na kahalagahan sa sistema. Gustong malaman ng binata kung ang pamamahala upang manalo sa mga labanan at i-level up ang lokasyon ay magpapahintulot sa kanyang pag-uwi. Diretsahang sumagot ang artipisyal na katalinuhan, na kinukumpirma na ang pag-uwi ay talagang posible. Pinutol ni Hyunmin ang paliwanag ng sistema tungkol sa mababang tsansa ng tagumpay para sa isang baguhang Panginoon. Gumawa siya ng isang matatag na hakbang pasulong, na nagpapakita na siya ay gumawa na ng kanyang pinal na desisyon tungkol sa malaking hamon na iyon. Bumaba ang lalaki sa batong hagdan ng altar, na nagpapakita ng matinding determinasyon na makipag-usap sa mga goblin. Alam niyang may 4th na araw na lamang siya kung hindi siya manalo sa labanan sa lugar na iyon. Itinanim niya ang kanyang paa sa lupa, determinadong gamitin ang lahat ng kanyang karanasan upang muling makagawa ng himala. Tinitigan ng binata ang abot tanaw ng may pag-iisip habang sinusundan ng magandang maliit na halimaw ang kanyang mga hakbang. Tinitigan ng maliit na goblin ang bagong pinuno ng may kakaibang tingin, hindi maintindihan kung ano ang mangyayari. Ang buong populasyon ng mahihina at gutom na mga halimaw ay naghihintay sa katahimikan para sa anumang utos mula sa kanilang bagong Panginoon. Alam ng binata na ang 4 na araw ay sapat pa upang lumikha at magpatupad ng isang mahusay na diskarte sa depensa. Pinatigas niya ang kanyang loob, determinadong mabuhay sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang kakayahang intelektual sa paghaharap na iyon. Nagbigay siya ng isang napakakumpiyansang ngiti at binalaan ang mga naroroon na ang pag-o-overtime ay kadalasang lumilikha ng magagandang himala. Nagbabala ang lalaki na simula ng gabing iyon, lahat ng mga goblin ay magsisimulang magtrabaho ng walang tigil. Ang batong kanyan ay magiging tagpuan na ngayon para sa isang lubos na matapang na diskarte sa depensa. Sinusuri niya ang lupain at napapansin na ang makitid na pasukan ng kuweba ay perpekto para sa pag-set up ng isang mahusay na ambush.
Nakatuon ang kanyang mga mata nang may matinding atensyon sa mga detalye ng mga bato upang matiyak na gagana ng maayos ang plano. Nagtanong siya ng isang tactical na katanungan sa mga halimaw, ngunit sila ay naglalabas lamang ng mga nakalilitong tunog nang hindi alam ang sagot. Sinubukan ng sistema na makialam sa mga babala mula sa mababang antas. Ngunit sinabihan ng lalaki ang katalinuhan na tumahimik. Huminga siya ng malalim, na pagtatantong kailangan niyang turuan ang mga nilalang ng mga pangunahing pamamaraan sa labanan. Itinaas ng binata ang kanyang daliri at malakas na hiniling ang buong atensyon ng lahat ng naruroon sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na ang tanging tsansa nila para sa tagumpay ay ipagtanggol ang makitid na batong daan na iyon gamit ang kanilang mga buhay. Sinimulan niyang igulong ang mga manggas ng kanyang puting damit, naghahanda upang simulan ang mabigat na gawain ng gabing iyon. Itinuro mismo ng lalaki ang isang grupo ng 10 katulong, nakuha ang kanilang atensyon sa mismong sandaling iyon. Inutusan niya silang umakyat sa bundok at putulin ang mga punong kahoy na halos kapareho ng kanyang taas. Ang maliliit na nilalang ay nagtinginan, nalilito at takot, hindi masyadong nauunawaan ang mga tagubili ng pinuno. Malakas na sumigaw ang binata, sinabihan ng mga katulong na magmadali at tumakbo kaagad. Ang maliliit na halimaw ay nagmamadaling tumakbo, lubos na takot sa seryosong tono ng boses ng kanilang bagong pinuno. Napagpasyahan niya na ang mga nilalang ay kumikilos ng eksaktong tulad ng mga baguhang sundalo na nangangailangan ng pagsigawan upang sumunod. Agad siyang pumili ng isa pang grupo ng 15 katulong upang gawin ang susunod na hakbang ng diskarte. Ang utos ngayon ay mang-alap ng maraming bato hanggat maaari at i-stack ang lahat sa itaas ng kanyan. Ang maliliit na nilalang ay nagsimulang umakyat sa napakalaking pader na bato. Nagpapakita ng kahangahangang leksi, sinabihan niya ang natitirang grupo na samahan siya upang maghukay ng malaking bitag sa pangunahing pasukan. Dahil walang tamang kasangkapan sa lugar, sinimulan ng mga nilalang na hukayin ang lupa gamit lamang ang kanilang mga kamay. Ang binata mismo ay tumutulong sa paghukay ng matigas na lupa, na nagpapakitang hindi siya natatakot na madumihan para sa trabaho. Mabilis na dumating ang gabi, na nagpapakitang ang kakaibang mundong iyon ay may 2 maliwanag na buwan sa asul na langit. Ang malalaking bilog na bato ay inayos at na-stack ng perpekto sa gilid ng makitid na kanyan. Ilang matutulis na kahoy na istaka ang inihanda upang magsilbing nakamamatay na bitag laban sa mga mananakop. Isang napakalaki at malalim na butas ang natapos sa mismong gitna ng makitid na daan ng kuweba. May hawak siyang improvised na kahoy na sibat at malakas na pinuri ang malaking pagsisikap ng lahat ng mga goblin. Ang maliliit na halimaw ay nababalutan ng dumi at may mga sirang kuko. Matapos ang labis na pisikal na pagsisikap, nagbabala ang sistema na ang kakayahang mag-overtime ay naisa-aktibo, na nagbibigay ng mga pagpapabuti sa enerhiya sa mga lingkod. Hiniling ng pinuno sa lahat na gumawa ng mabilisang pagsusuri ng trabaho at bigyang pansin ang kanyang sasabihin. Kinilala niya ang pagsisikap na ginawa sa maghapon, ngunit nagbabala na ang tunay na mahirap na trabaho ay nagsisimula pa lamang ngayon. Ang binata ay nagtanong ng isang mapagnilay-nilay na katanungan sa kanyang bagong mga nasasakupan kung ano ang tunay na diwa ng pag-o-overtime. Seryoso niyang ipinaliwanag na ang malaking sikreto ay ang paghahanda ng teritoryo ng labanan habang ang mga kalaban ay natutulog. Hinikayat ng Panginoon ang grupo sa pagsasabing ang lahat ng pawis na ibinuhos ngayon ay pipigil sa kanila na mawalan ng buhay sa labanan. Hiniling niya sa kanyang maliliit na mandirigma na magbigay ng malakas na sigaw ng digmaan upang takutin ang kanilang panghihina ng loob. Ngunit nilimitahan niya ang sigaw ng digmaan sa 3 segundo lamang upang matiyak na makapag-ipon sila ng maraming enerhiya. Ang maliliit na halimaw ay sumigaw ng may motibasyon at buong lakas, ang sigaw na itinuro ng Panginoon. Ang buong malaking kuweba ay umalingaw sa mga motivated na sigaw ng mga nilalang na ngayon ay puno ng enerhiya. Pinuri niya ang determinasyon ng lahat at inutusan silang kunin ang kanilang mga sandata at bumuo ng isang organisadong linya ng labanan. Sa mismong sandaling yon, ang maliliit na nilalang ay clumsily na tumakbo upang kunin ang kanilang mga kagamitan. Nagkabanggaan sila sa daan, na lumikha ng malaking kalituhan habang sinusubukang ayusin ang linya. Napabuntong hininga ng malalim si Hyunmin nang makita ang lubos na kawalan ng organisasyon ng kanyang maliit na hukbo ng mga halimaw.
Napansin niya nang may panghihina ng loob na ang kanilang mga sandata lamang ay matutulis na bato at lumang kalawanging kutsilyo. Nagpasya siyang mag-focus sa mga taktika ng labanan dahil ang mga kalaban ay mga goblin din at hindi dapat magkaroon ng mas magagandang sandata. Alam ng binata na ang huling tagumpay ay pagpapasiyahan ng mga taktika sa labanan at hindi ng lakas ng mga sandata. Naalala niya ang napakahalagang payo mula sa kanyang dating boss tungkol sa paghahanap ng mga sagot sa sikat na sining ng digmaan. Nag-isip ang binata tungkol sa paggamit ng klasikong Romanong pormasayon ng pagpasok upang mabayaran ang kanilang pisikal na kahinaan. Inutusan niya ang mga sundalo na bumuo ng isang tuwid na linya upang simulan ang pangunahing pagsasanay militar. Hindi naiintindihan ng mga halimaw ang mga utos ng boses at nagsimulang magkabanggaan sa isang ganap na mapaminsalang paraan. Nagpasya ang binata na hawakan ng isa sa mga goblins sa mga balikat upang ito ay magsilbing reference point para sa iba. Mano-mano niyang inilagay ang pangalawang sundalo sa tabi ng una, na nagpapakita ng eksakto kung ano ang gusto niya. Susunod, inayos niya sila isa-isa hanggang sa makabuo siya ng isang tuwid at perpektong pader ng kalasag. Ipinaliwanag niya ng detalyado na ang mga sundalo ay dapat maramdaman ang siko ng kanilang mga kasama sa tabi nila. Ipinakita ng lalaki ang perpektong posture militar, mahigpit na hinahawakan ang kanyang sibat gamit ang dalawang kamay. Itinuro niya na ang lahat ay dapat sumulong ng may matatag na hakbang at umatake ng sabay-sabay sa sandaling marinig nila ang kanyang utos ng boses na may isang imposing na posture. Malakas niyang isinigaw ang utos ng pagsulong upang simulan ang unang tunay na pagsubok. Ngunit ang isa sa mga mandirigma ay natapilok sa kanyang sariling mga binti at bumagsak sa batong sahig sa isang mapaminsalang paraan. Ang clumsy na maliit na halimaw ay naglabas ng daing ng sakit na nakahandusay sa sahig habang ang ibang mga sundalo ay nanunood lamang. Lumapit ang Panginoon ng may seryosong tingin at matatag na inutusan ng sundalo na bumangon kaagad. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya ang buong grupo na bumalik sa kanilang mga unang posisyon upang muling simulan ang ehersisyo. Sinubukan ng mga sundalo na muling mag-align, hawak ang kanilang mga sibat habang pinakikinggan ang bagong utos ng pagsulong. Alam ng binata mula sa kanyang karanasan bilang isang propesyonal na ang patuloy na pag-uulit ay ang tanging daan patungo sa pagiging perpekto. Matatag siyang naniniwala na ang paulit-ulit na pagsasanay ay kayang lampasan ang anumang uri ng likas na talento. Ang nakakapagod na pagsasanay ay nagpatuloy sa buong gabi na may mga utos na paulit-ulit na walang tigil. Inutusan niya silang bumangon at napansin ng may kasiyahan na ang ekspresyon ng maliliit na nilalang ay unti-unting nagbabago. Ang mga halimaw ay pagod at may nanginginig na mga braso, ngunit patuloy nilang pinapanatili ang isang matatag na posture sa labanan. Nagulat ang lalaki nang mapagtantong nakita na niya ang parehong pagod at determinadong ekspresyon na iyon sa isang lugar noon. Naalala niya na ito ay ang parehong pagod na itsura ng isang baguhang empleyado matapos tanggihan ang kanilang ulat ng boss. Seryosong nagbabala ang Panginoon na hindi sila maaaring huminto dahil ang pagsasanay ay ang tanging pagkakataon ng lahat para mabuhay. Ang utos ng pag-uulit ay patuloy na umaalingaw sa kuweba, pinapanatili ang maliliit na halimaw na nakatutok sa layunin. Nagsimulang lumitaw ang madaling araw sa mga bundok, ngunit ang nakakapagod na pagsasanay ay nagpatuloy ng walang anumang pahinga. Kahit na nasa kanilang limitasyon, ang mga sundalo ay patuloy na umaatake gamit ang kanilang mga sibat, sumusunod sa utos ng Panginoon. Nanginginig ang mga binti ng isa sa mga mandirigma dahil sa pagod, ngunit ginagawa niya ang kanyang makakaya upang hindi na muling bumagsak sa sahig. Sumigaw ang pinuno, nagtanong kung akala nila ito ay isang laro, at inutusan ng lahat na tumayo ng napakabilis. Mahigpit niyang binalaan na ang bawat bagong pagkakamali ay magkakahalaga sa grupo ng 10 pang mabibigat na parusang pag-uulit. Biglang, isang manipis at medyo mahinang boses ang tumawag sa Panginoon, na sumire sa tensyonado na kapaligiran ng pagsasanay na iyon. Ang cute na sanggol na goblin ay lumapit sa lalaki ng napakabagal ang mga hakbang, na nagpapakita ng malaking pag-usisa. Mahinahong tanong ng Panginoon sa maliit, ano ang nangyayari at bakit ka natatakot? Ang maliit na nilalang ay nanginginig ng husto, na nagpapakitang ito ay natatakot na ibunyag ang mga lihim ng nakaraan.
Malungkot na hiniling ng sanggol na goblin sa pinuno na ibigay ang ilan sa kanila bilang pagkain sa mga kaaway. Lumaki ang mga mata ng lalaki, labis na nagulat na marinig ang napakalupit na panukalang sakripisyo. Ipinaliwanag ng maliit na sa nakaraan ay palagi nilang ibinibigay ang 3 kabataan upang maiwasan ang mga labanan. Naaalala nito nang may matinding kalungkutan na palagi nilang isinasakripisyo ang pinakamahihina at pinakawalang depensa upang makaligtas. Mahigpit na hinawakan ng sanggol ang kamay ni Hyunmin, nakikiusap para sa isang solusyon na magtitiyak sa kaligtasan ng buong grupo. Sinabi nito nang may pag-asa na sa pamamagitan ng paggawa ng sakripisyong yun, ang kanyang bagong Panginoon ay makakaligtas din ng ligtas. Sinubukan ng maliit na halimaw na pilitin ng isang ngiti upang mapasaya ang Panginoon kahit na ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang iba pang mga lingkod ay nagmamasid sa usapan na nakayuko ang kanilang mga ulo, na nagpapakita ng matinding kahihiyan at kalungkutan para sa nakaraan. Ang mukha ng binata ay tuluyang nagdilim, na nagpapakita ng isang tahimik na galit sa kaduwagan na iyon. Nagngalit siya nang may matinding galit nang mapagtanto ang kahihiyan na dinanas ng kanyang mga tao upang mabuhay. Nagtanong siya nang may pagkagalit kung sila ba ay talagang ipinagmamalaki ang pag-survive sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang sariling mga anak. Naramdaman ng mga goblin ang bigat ng mga salita ng Panginoon at umiwas ng tingin ng may matinding kahihiyan sa kanilang dating ginagawa. Seryoso niyang binalaan na ang mga tumatanggap na mawala ang lahat ng paunti-unti ay nauuwi sa wala sa huli. Matatag niyang isinigaw na sila ay lalaban ng magkakasama, gamit ang lahat ng lakas na mayroon sila. Nangako ang binata na hindi niya ibibigay ang kahit na anong piraso ng lupa at wala sa kanyang mga anak sa mga mananakop. Sinabi niya na hindi na niya papayagan ang sinumang kaaway na kumuha ng kahit ano sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil sa inspirasyon ng malakas at matapang na mga salita ng pinuno, ang mga halimaw ay sumigaw ng may matinding determinasyon. Naabot ng countdown ang katapusan sa asul na panel, na nagpapahiwatig ng opisyal na pagsisimula ng digmaan para sa teritoryo. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang nakakatakot na mga tunog at sigaw ng digmaan sa mabatong bundok ng napakalawak na lambak na iyon. Isang malaking hukbo ng karibal na mga goblin na may kumikinang na pulang mga mata ang sumusulong ng mabilis patungo sa kuweba. Si Hyunmin at ang kanyang kakaunting mandirigma ay nananatiling matatag at nakahanay sa pasukan ng makitid na daan na iyon. Kalmado niyang ibinigay ang utos para sa kanyang mga sundalo na maghanda at itaas ang kanilang mga kahoy na sibat. Ang mga lingkod ay agad na sumunod at itinaas ang kanilang mga sandata, na bumubuo ng isang tuwid at siksik na hadlang depensiba. Ang mga kaaway ay sumusulong, tumatakbo ng mabilis sa madilim at makitid na daan ng kanyan, pinagmamasdan ng lalaki ang kanilang paglapit, alam na ginawa niya ang lahat ng posibleng paghahanda. Ang mga karibal ay sumusulong na may mga nakamamatay na tingin at matutulis na ngipin, hindi iniisip kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan, ngumiti ang Panginoon ng may kumpiyansa at tahimik na hinamon ng mga mananakop na subukang lampasan siya. Ang mga kaaway ay pumasok ng walang ingat sa makitid na daan na direktang patungo sa buong bitag. Ang karibal na hukbo ay patuloy na tumatakbo ng desperado at malakas na sumisigaw, hindi na mamalayan ng panganib na nasa harapan nila. Nakaramdam ng kaba ang mga tagapagtanggol sa dami ng kalaban, ngunit pinanatili nilang matatag ang kanilang porma sayo ng sibat. Sumigaw ang pinuno, sinabihan ang kanyang mga tauhan na manatiling nakatutok at huwag gumalaw hanggang ang mga karibal ay mahulog sa butas. Ang mabilis na mga hakbang ng mga mananakop ay papalapit ng papalapit sa malaking bitag na hinukay sa sahig na lupa. Bamulong siya sa kanyang sarili, naghihintay sa eksakto at perpektong sandali upang simulan ang kanyang diskarte sa depensa. Sinubukan ng unang mga halimaw sa harap na linya na huminto ng desperado nang makita ang napakalaking hukay sa lupa. Ang karibal na grupo ay nagsimulang magsiksikan sa gilid ng bitag. Dahil sa malaking bilang ng mga sundalong tumatakbo, sinubukan nilang sumigaw ng desperado para sa mga kasama sa likuran na huminto sa pagtulak, ngunit walang nakinig. Ang unang mga kaaway ay nagsimulang mahulog sa malalim na butas, na tinutulak ng mismong walang ingat na hukbo. Ilan sa kanila ay nahulog sa ibabaw ng bawat isa, na lumikha ng malaking kalituhan at away sa loob ng bitag na lupa. Napatawa ng may kumpiyansa ang binata nang mapansin na ang tactical na katalinuhan ng kaaway ay lubos na mababa.
Sa maliwanag na tingin ng determinasyon, sinabi niya na ang tagumpay ng labanang iyon ay pag-aari na ng kanyang mga tao. Ang mga natumbang kaaway ay nagsimulang mag-atake sa isa't isa sa isang desperadong pagtatangkang makalabas muna sa butas. Pinagmamasdan niya ang kalituhan ng may kasiyahan at unang hinikayat ang mga mananakop na magpatuloy sa paglaban. Sinubukan ng mga karibal na umakyat sa mga pader ng lupa ng bitag, ngunit nadudulas at nahuhulog muli. Ang kawalan ng pag-asa ay pumalit sa hukay at ang mga halimaw ay nagsimulang year-akan ang mga ulo ng bawat isa ng walang kontrol. Ang karibal na hukbo sa likuran ay patuloy na sumusulong, bulag sa kasakiman at diretso ring nahuhulog sa parehong malalim na bitag. Alam ng binata na matapos ang estratehikong puntong ito, ang pag-urong ng kalabang hukbo ay magiging imposible. Ang buong bitag ay napuno ng 12 ng mga bangkay ng mga mananakop na nakatambak at nakulong. Nagbigay siya ng napakalamig at nakakatakot ng ngiti, nangakong ipapagsisihan ng lahat ng karibal ang pagtapak doon. Pinagmamasdan ng batang Panginoon ang kalabang hukbo na nagkakapatong-patong sa butas at alam na ito na ang eksaktong sandali upang umatake. Naglabas siya ng malakas na sigaw ng utos, na nagtatakda ng agarang pagsisimula ng ikalawang yugto ng diskarte. Inutusan niya ang mga sundalong nakaposisyon sa mga bundok na simulan ang pag-igib ng napakalaking mga bato pababa sa kanyan. Ang maliliit na halimaw na nakaposisyon sa tuktok ng bangin ay nagsimulang itulak ang mga higanteng bato ng buong lakas. Isang napakalaking bato ang nahulog mula sa mataas at tumama sa isa sa mga mananakop na desperadong sumusubok na umakyat. Ang mga mandirigma sa tuktok ay patuloy na naghahagis ng mabibigat na projectiles nang hindi binibigyan ang mga karibal ng kahit isang segundo ng pahinga. Ang mga higanteng bato ay marahas na dumurog sa 12 ng mga kaaway na lubos nang nakulong sa hukay. Isa sa mga mananakop na nakaligtas sa impact ay pinagmamasdan ng massacre sa kanyang paligid. Lubos na natakot, sinubukan ng mga karibal na umurong ng desperado, ngunit ang daan sa likuran ay lubusang naharangan ng malaking grupo. Ang mga kaaway ay nagsimulang magtulakan sa ganap na pagpanik sa isang pagsusumikap na makatakas sa pagbuhos ng mga bato. Isa pang mananakop na halimaw ang tinamaan ng marahas ng isa sa malalaking batong nahuhulog mula sa itaas. Napansin ng Panginoon ng may kasiyahan na ang mga karibal ay naging madaling target dahil sila ay nakulong sa makitid na daan ng kuweba. Gayunpaman, ang kanyang kakaunting sundalo sa harap na linya ay nagsimulang magpakita ng malinaw na mga senyales ng labis na pisikal na pagkapagod. Sa sandaling yun, ang ilang galit na nakaligtas mula sa karibal na hukbo ay nagpasya na sumulong upang magsagawa ng huling pag-atake. Ngumiti ang lalaki ng may kumpiyansa, alam na ang bilang ng mga mandirigma ay hindi na mahalaga. Sa sandaling yun, inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na hawakan ng mahigpit ang mga sibat upang simulan ang malapitan na labanan. Itinuro niya ang kanyang sariling sandata at isinigaw ang tiyak na utos ng pagsulong upang simulan ang kontra-atake ng grupo. Ang isa sa kanyang mga sundalo ay sumulong ng may surgical precision at tinusok ang dibdib ng kalaban gamit ang kahoy na sibat. Ang hadlang ng sibat ay napatunayang lubos na epektibo, na nagpapabagsak sa mga kaaway na lumalapit sa pormasayon. Ang isa sa mga mandirigma ay nanginginig dahil sa pagod ng labanan, ngunit nagsusumikap na panatilihing matatag ang sibat laban sa mga kalaban. Matatag na sumigaw ang pinuno, hinihiling na mapanatili nila ang kabuuang pokus at hilahin pabalik ang mga sibat upang sumakay muli. Patuloy nilang tinatamaan ang mga karibal na nakahandusay sa sahig na lupa upang matiyak ang seguridad ng lugar ng labanan. Inutusan niya ang lahat na panatilihing mahigpit na sarado ang pormasayon ng kalasag nang walang binibigay na butas sa mga kaaway. Ang utos ng pagsulong ay ibinigay muli at ang mga mandirigma ay gumawa ng isang koordinadong hakbang pasulong na may mga sandatang handa. Sila ay umatake ng may perpektong sabay-sabay, tinusok ang harap na linya ng mga mananakop na sumusubok na lampasan ang harang. Ang depensibong pader ng sibat ay nagpatuloy, itinutulak ang mga nakaligtas na kaaway pabalik sa hukay. Ang mga mananakop ay nagsimulang umurong, lubos na natakot sa harap ng napakahusay na nakabalangkas na taktika ng labanan. Ang isa sa mga walang ingat na halimaw ay nawalan ng balanse sa gilid at nagsimulang dumulas diretso sa butas. Ilang mga kaaway ang nahulog pabalik sa malaking bitag ng lupa,
tinutulak ng kawalan ng pag-asa at kakulangan ng espasyo. Ang hukay ay mabilis na naging isang malaking tumpok ng mga katawan ng talunang at lubusang nakulong na kaaway. Ang buong kanyan ay napuno ng malaking bilang ng mga natumbang mananakop salamat sa taktika ng binata. Ang batang Panginoon ay nagbigay ng isang lubos na kasiya siyang ngiti nang makita na ang buong labanan ay nangyari ng eksakto tulad ng kanyang binalak. Napagpasyahan niya na ang kombinasyon ng mga bumabagsak na bato kasama ang hadlang ng sibat sa harap ay naggarantiya ng kanilang tagumpay. Pinuri niya ang magiting na pagsisikap ng kanyang mga tao na nagtrabaho ng husto sa buong gabi upang baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit ang kanyang ekspresyon ng tagumpay ay mabilis na nagbago sa isang seryosong tingin ng may mapansing mapanganib na papalapit. Isang napakalaking maskulado at nakakatakot na silweta ang nagsimulang lumitaw sa gitna ng lahat ng alikabok na nalikha ng labanan. Ang higanteng halimaw ay humakbang ng may matinding puwersa sa sahig sa tabi mismo ng isa sa maliliit na mandirigma na nanginginig sa takot. Ang makulay na paa na puno ng matutulis na mga kuko ay mahigpit na nakapatong sa mabuhangin na sahig ng madilim na kuweba. Lahat ng mga tagapagtanggol ay tumingala, lubos na paralisado ng panik nang makita ang higanteng kaaway. Ang napakalaking nilalang ay nagpakita ng kanyang matutulis na pangil habang humihinga ng mainit at nakakatakot na usok sa pamamagitan ng kanyang bibig. Ang halimaw ay naglabas ng nakabibinging ungol na nagpayanig sa mga pader na bato ng kanyan. May hawak itong higanteng buto na pamalo at direktang hinamon ng batang Panginoon sa isang harapang paghaharap na buhay o kamatayan. Ang halimaw ay yumuko. Inihahanda ang kanyang maskuladong mga binti upang tumalon patungo sa depensibong linya. Tumalon ito sa hangin ng lubos na mabangis na nakataas ang kamao, handang durugin ang kanyang mga kalaban. Ang paglapag ng higanti ay lumikha ng napakalaking impact na nagpalipad ng mga piraso ng bato sa buong lugar. Ang halimaw ay tumayo, ipinakita ang kanyang maskuladong likod at inihayag ang kanyang napakalaking laki sa harap ng grupo ng mga goblin. Ang kaaway na Panginoon ay nagpakilala bilang isang higanteng hobgoblin at mayabang na kinutya ang simpleng anyo ng binata. Ang binata ay sumagot ng napakapanunuya, sinabing agad niya itong nakilala dahil sa kanyang masamang hininga. Ang higanti ay nagalit sa walang galang na sagot at itinaas ang kanyang pamalo, ngunit pinanatili ng lalaki ang kanyang kalmadong postura. Itinuro ng halimaw ang kanyang daliri at sumigaw, hinihiling na magpasya ang kapalaran ng digmaan sa pamamagitan ng isang direktang paghaharap sa pagitan ng mga Panginoon. Tinitigan ng binata ang higanti ng may labis na pagkagulat at lubos na hindi pagkaunawa. Siya ay umiwas lamang ng mahinahon nang walang ipinakitang takot sa harap ng halimaw. Itinuro niya ang kanyang sarili gamit ang hintuturo at tinanong kung talagang gusto ng kaaway ang isang direktang paghaharap. Ang higanteng hobgoblin ay nagbigay ng napakapanunuya ng ngiti, tinanong kung ang batang Panginoon ay natatakot. Ang binata ay gumawa ng mahinahong kilos gamit ang kanyang kamay, sinabing ito ay hindi talaga kaduwagan. Ang higanteng halimaw ay itinaas ang kanyang napakalaking sandata na buto, inihahanda ang isang mapaminsalang suntok laban sa lalaki. Sumigaw siya sa kalabang hukbo, kinutya ang binata at tinawag itong duwag sa harap ng lahat ng naroroon. Ang halimaw ay nadismaya, nagtataka kung ito ba ay masyadong umasa sa bagong pinuno ng teritoryong iyon. Nagbabala siya ng may pagkairita na tatapusin niya ito ng napakabilis upang hindi na mag-aksaya ng kanyang mahalagang oras sa labanan. Ngunit biglang, isang higanteng bato ang nahulog mula sa tuktok ng bundok at direktang tumama sa ulo ng halimaw. Sumigaw siya ng galit, hawak ang kanyang masakit na ulo at nagrereklamo tungkol sa pagkagambala ng kanyang sagradong paghaharap. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, isang tunay na pagbuhos ng mabibigat na bato ang nagsimulang bumagsak ng diretso sa higanti. Ang napakalaking kalaban ay tinamaan ng ilang marahas na suntok ng bato nang hindi nakakapagtanggol ang sarili. Ang mananakop na Panginoon ay tuluyang naduraj ng brutal na puwersa ng mga batong projectiles na bumabagsak mula sa langit. Mahinahong nagkomento si Hyunmin na ang mahalaga sa huli ay ang makamit ang tagumpay. Nagtalo siya ng may ngiti na wala siyang lohikal na dahilan upang makipaglaban sa isang paghaharap na panalo na. Ang holographicong panel ay lumitaw sa hangin, na nagkumpirma na ang labanan sa teritoryo ay opisyal ng napanalunan.
Nagbigay ang binata ng isang lubos na kasiya siyang ngiti nang makita na nakaligtas siya sa kanyang unang malaking labanan. Itinaas niya ang kanyang kahoy na sandata at sumigaw, ipinagdiriwang ang malaking tagumpay kasama ang lahat ng kanyang maliliit na tao. Ang mga nakaligtas na lingkod ay naupo sa sahig ng kuweba, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaluwagan. Matapos ang pagsasanay, ang buong mabatong kuweba ay napuno ng mga sigaw ng kagalakan at masiglang pagdiriwang mula sa maliliit na halimaw. Biglang, ang duguan na kamay ng isa sa mga natumbang kaaway na sundalo sa sahig ay nagsimulang gumalaw ng bahagya. Ang isa sa mga mananakop na halimaw ay sumubok na tumayo ng may matinding kahirapan habang umuubo ng kaunting dugo. Sa mismong sandaling yun, ang matulis na dulo ng isa sa mga kahoy na sibat ay direktang idiniin sa kanyang leeg. Ang isa sa mga sundalo ay sumigaw na may nakaligtas mula sa kalabang hukbo at humingi ng pahintulot na tapusin ito. Ang mga halimaw ay nagsimulang palibutan ang bilanggo ng may pagkapuot, ngunit pinagmamasdan ng binata ang eksena ng may matinding atensyon. Sa mahinahon at nakakatakot na tono ng boses, agad na inutusan ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga lingkod na ihinto ang pag-atake. Ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga kahoy na sandata, hindi nauunawaan ang dahilan ng pagpapatawad sa buhay ng bilanggong karibal na iyon. Ang hukbo ng mga goblin ay nagtinginan, nalilito, nagtatanong sa kanilang isipan kung bakit hindi nila dapat alisin ang banta. Tinanong ni Hyunmin ang kanyang mga sundalo, itinanong kung ano ang tunay na pakinabang ng pagtatapos sa nilalang na iyon. Ipinaliwanag ng lingkod ng may galit na kung patatawarin nila ito ay babalik upang maging isang malaking banta sa kanilang teritoryo. Mahinahong naglakad ang lalaki patungo sa nakaluhod na kaaway at matatag na sinabi na hindi niya ito tatapusin sa anumang paraan. Iniabot niya ang kanyang kamay at matalinong ipinaliwanag na ang isang yumaong kalaban ay nagiging isang walang silbing bangkay lamang. Sinabi niya na sa pagpapatawad sa buhay ng bilanggo, nakakakuha sila ng isang mahalagang yamang paggawa para sa mga gawain. Ang mapula-pulang langit ng hapon ay nagsisimulang bumalat sa buong napakalawak na tanikala ng mabatong bundok sa lugar. Pinagmamasdan ng Panginoon ang kanyang batong altar na ngayon ay puno ng mga bagong nasasakupan at maraming nasakop na yaman. Binuksan niya ang panel ng sistema upang suriin ng detalyado ang lahat ng kanilang napanalunan sa digmaang yun. Ang teritoryo ay nag-level up at ang kabuuang populasyon ngayon ay may bilang na 260 bagong bilanggong lingkod. Nakakuha rin sila ng magandang dami ng tuyong karne, prutas, at ilang kapaki-pakinabang na piraso ng lumang katad. Nakuha ng grupo ang kakayahang military fall at na-unlock ang access sa bagong impormasyon ng sistema. Natuklasan ng binata nang may pag-aalala na ang kanyang kasalukuyang teritoryo ay matatagpuan sa 12 palapag ng kaharian. Bumaba siya sa batong hagdan na nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Nag-iisip tungkol sa kinabukasan ng pagkain ng kanyang mga tao, napagtanto niyang hindi sapat ang mga yaman upang pakainin ng napakaraming bibig at naisip ang posibilidad ng pagtatanim. Malamig na nagbabala ang sistema na ang tradisyonal na agrikultura ay imposibleng may segowa sa palapag na iyon ng kaharian. Ngunit bigla siyang may nakita sa sahig at yumuko upang pulutin ang kakaibang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Hinawakan niya ang kakaibang prutas na may mga tinik at tinanong sa kanyang isipan ang impormasyong ibinigay ng katalinuhan. Ipinakita ng lalaki ang prutas sa mga bagong bilanggo at hiniling na malaman kung saan nila ito kinuha. Ang isa sa mga nahuling goblin ay nagsimulang manginig sa matinding takot ng matitigan ng seryoso ng binata. Nangako ang binata na tatanggalin niya ang halimaw sa listahan ng parusa kung ihahayag nito ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng prutas na iyon. Desperado, ang mga nilalang ay nagsimulang umiyak, umamin na kanilang inani ang lahat ng lihim mula sa isang higanteng puno. Sinabihan ni Oh Hyunmin ang mga goblin na kumalma, nagbabala na kinuha na niya ang kanilang prutas. Bamaling siya, hawak ang matinik na prutas, upang harapin ang grupo ng mga nahuling goblin. Itinuro ng bida ang kanyang daliri at inutusan ang 3 goblin na humakbang pasulong. Ang mga lingkod ay agad na sumunod at humakbang pasulong bilang paggalang sa kanilang Panginoon. Sinabihan ni Hyunmin ang 3 na magpatrol sa kagubatan bago ang madaling araw sa ilalim ng tensyonadong tingin ng isang bilanggo. Ang mga nahuling goblin ay nagsimulang bumulong ng takot nang marinig ang tungkol sa kagubatan.
Napansin ni Hyunmin ang kanilang takot at tinanong kung bakit sila kumikilos ng ganoon. Inihayag ng bilanggo na may isang mapanganib na uri ng bantay na nakatago sa gitna ng kagubatan. Ipinaliwanag ng goblin na walang sinuman ang nakakita sa nilalang dahil ang sinumang makakita nito ay hindi na bumabalik. Kinagat ni Hyunmin ang matinik na prutas at sinabing kahit na ganoon, kailangan nilang imbestigahan ang lokasyon. Takot na tanong ng goblin kung siya ay pahihirapan pa rin ng tao. Ang maliliit na goblin ay sumigaw na ang mga bilanggo ay masama at dapat nang tuluyang alisin. Bumaling si Hyunmin upang tawagin ang atensyon ng kanyang mga nagagalit na maliliit na lingkod. Seryoso niyang tinanong ang mga goblin kung ano ang tunay na dahilan ng kanilang tagumpay. Kinutya ng Panginoon, itinanong kung ito ba ay dahil sila ay mas malakas o dahil mayroon silang mas mahusay na hukbo. Nagbabala siya na ito ay swerte lamang at kailangan nilang maghanda ng mabuti para sa susunod na labanan. Inamin ng tao na ang pagpapahirap ay isang bluff lamang at mayroon silang mas maraming dapat gawin kaysa mag-aksaya ng oras. Sinabi ni Hyunmin na ang pagpaplano ay ang sikreto sa pag-survive at inutusan ng lahat na bumalik sa trabaho. Samantala, dumating ang gabi at ipinakita ang madilim na kalawakan ng isang misteryosong kagubatan. 3 goblin na tagamanman ang sumulong ng palihim sa pagitan ng mga puno, may hawak na mga sibat. Biglang, isang kakaibang insekto na may kumikinang na mga pakpak ang dumapo sa paa ng isa sa mga tagamanman. Ang tagamanman ay napalakas ng tili sa pagkagulat dahil sa kiliti ng insekto. Mabilis na sinabihan siya ng kanyang kasamang tumahimik at tandaan ang mga utos ng Panginoon. Mahigpit na inutusan sila ni Hyunmin na obserbahan lamang at huwag hawakan ng anuman. Ang 3 ay patuloy na gumapang ng may lubos na ingat sa masukal na kagubatan. Ang isa sa mga goblin ay nagbigay ng mahinang tapik sa likod ng isa upang tawagin ang kanyang atensyon. Itinuro niya ang itaas, na nagpapahiwatig na may nakita siyang kaina-hinala sa mga sanga ng puno. Sa harap nila ay lumitaw ang ilang higanteng matinik na prutas na nakadikit ng mataas sa isang puno. Ang tagamanman ay nanatiling lubos na paralisado sa pagkagulat. Nang tingnan nilang mabuti ang mga prutas, napansin nila ang kumikinang na mga sinulid na parang sapot ng gagamba na nag-uugnay sa mga prutas. Mabilis na tinakpan ng isa sa mga kasama ang bibig ng takot na goblin upang maiwasan ang ingay. Ang buong puno ay natatakpan ng isang mahiwagang at kumikinang na sapot na puno ng mga prutas na iyon. Lumunok ng malakas ang goblin nang mapagtanto ang bigat ng sitwasyong kanilang kinasangkutan. Ibinaba niya ang kanyang tingin, na natiling tensyonado, at sinubukang manatili sa lubos na katahimikan. Biglang, napansin ng isa sa kanila ang ilang madilim na mga lusek sa sahig at tinawag ang isa sa tono ng pag-aalinlangan. Dahil sa pag-usisa, iniabot ng tagamanman ang kanyang kamay upang hawakan ang malapot na sangkap na natapon sa lupa. Nang itaas niya ang kanyang mga daliri, napagtanto niyang ito ay sariwa at lubos na malagkit na dugo. Ang grupo ay natakot, tinitignan ng duguan ang mga daliri ng kanilang kasama. Walang pag-aalinlangan, inutusan ng pinuno ang lahat na umurong kaagad mula doon. Nagsimula silang gumapang pabalik ng mabilis hanggat maaari ng walang ingay. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nabigla ng isang manipis, kumikinang na asul na sinulid. Ang tagamanman ay itinaas sa hangin ng misteryosong sinulid, na nag-iwan sa kanyang mga kasama na takot na takot. Ang pangalawang maliwanag na sinag ay pumutol sa kadiliman patungo sa tagamanman na naiwan sa lupa. Ang projectiles ay dumaan, bahagyang gumagasgas sa pisngi ng maliit na goblin, na nag-iwan ng malalim na hiwa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa sugat habang umuungol sa sakit mula sa biglaang pag-atake. Ang maliit na goblin ay nanginginig nang makita ang kanyang sariling dugo na dumudumi sa kanyang kamay sa dilim. Ang huling natitirang tagamanman ay sumubok na intindihin kung ano ang nangyayari habang hawak ang kanyang sibat. Bumaling siya nang marinig ang kakaibang tunog na nagmumula sa likod ng mga puno. Desperado, sumigaw ang goblin ng buong lakas para sila ay tumakas mula sa panganib na iyon. Bumalik sa kampo, ang isa sa mga nakaligtas ay nagulat ng pangyayari sa kanyang Panginoon. Takot na takot, tinanong ni Oh Hyunmin kung ang pagsulong sa landas na iyon ay tunay na magdadala sa kanila sa isang disyerto. Ang mga goblin ay tila nalilito at inuulit lamang ang salitang disyerto nang hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito.
Naalala ng bida na kanilang binanggit ang isang lupain na natatakpan ng buhangin, at masiglang kinumpirma ng goblin. Napabuntong hininga si Hyunmin nang mapagtanto ang napakalaking kahirapan upang makakuha lamang ng impormasyong yun. Ipinakita ng mapa na upang makarating sa disyerto kailangan nilang dumaan sa isang burol, isang ilog, at isang kagubatan. Kahit na ganoon, kumalma siya dahil sa wakas ay mayroon na siyang detalyadong mapa. Nang isang desperadong sigaw ang tumawag sa kanya, dalawang tagamanman na goblin ang lumitaw na tumatakbo ng nagmamadali at sumisigaw ng desperado patungo sa kanilang Panginoon. Ang mga tagamanman ay bumagsak sa sahig na lubos na pagod, na nag-iwan sa bida na labis na nag-aalala. Mabilis na lumapit si Hyunmin at tinanong kung ano ang nangyari at kung nasaan ang ikatlong miyembro ng grupo. Sa mga matang puno ng luha, inihayag ng goblin na ang kasama ay nawala nang ito ay hilahin paitaas. Nabigla ang pinuno sa balita dahil mahigpit niyang binalaan ang lahat na mag-ingat. Iniabot niya ang kanyang kamay at inalis ang isang kumikinang at lubos na malagkit na sinulid na nakadikit sa katawan ng lingkod. Sinusuri ang kakaibang kumikinang na linya, hiniling ng bida na malaman ng eksakto kung ano ang nangyari. Nanatiling tahimik si Hyunmin habang sinusubukan niyang i-proseso ang bigat ng sitwasyon sa harap ng kanyang mga lingkod. Ang batang tao ay nagsimulang magpawis ng malamig nang mapagtanto ang nalalapit na panganib na nagbabanta sa kaligtasan ng grupo. Naalala niya ang misteryosong mga sapot sa mga puno at ang malalim na mga bakas na iniwan ng hindi masisirang mga sinulid. Ang lahat ng iyon ay maaari lamang gawa ng mga kakilakilabot na higanteng gagamba na nangingibabaw sa bahaging iyon ng kagubatan. Ang pagharap sa mga nilalang na ito sa kagubatan ay magiging pagpapakamatay at maaaring magwakas sa lahat ng kanyang mga mandirigma. Napabuntong hininga ng malalim si Hyunmin, nararamdaman ang napakalaking presyon upang gumawa ng tamang desisyon. Sa sandaling yun, nagsimulang tanggalin ng pinuno ang kanyang jacket at tinanggap na hindi siya nagkaroon ng luho na pumili ng madaling landas sa buhay. Bamaling siya sa pulutong ng mga atentibong goblin at matatag na inutusan ng lahat na ihanda ang kanilang mga kagamitan. Na may jacket na nakasabit sa kanyang balikat, inanunsyo niya ng may determinasyon na ang kanilang destinasyon ay ang kagubatan. Ang grupo ay sumulong patungo sa kadiliman ng masukal na kagubatan, na lubusang natatakpan ng kumikinang na mga sapot. Ang mga sapot ay bumubuo ng tunay na mga lagusang-lagusan na halos hindi mat-erect sa pagitan ng mga puno. Biglang, isang napakalaking matulis at kumikinang na pangil ang tumusok ng malalim sa braso ng isang walang depensang goblin. Ang kakilakilabot na halimaw ay lumitaw mula sa mga anino at kinagat ang braso ng maliit na lingkod ng may matinding karahasan. Ang higanteng gagamba na may kumikinang na mga mata ay mabilis na bumaba sa pamamagitan ng kanyang mga sapot, handang gumawa ng mas maraming biktima. Samantala, ang bida ay matatag na pinamumunuan ang kanyang maliliit na mandirigma ng may pag-iingat sa madilim na landas ng kagubatan. Ang maliliit na lingkod ay nagmamasid sa kanilang paligid ng may pagkabalisa at sinisikap na manatiling kasing diskreto hanggat maaari. Nanatiling nakatayo si Hyunmin na nakakrus ang kanyang mga braso habang pinagmamasdan ang mga tuktok ng puno ng may matinding atensyon. Ipinukpok ng tao ang kanyang paa sa sahig nang may pagkainip ng mapagtantong sa wakas ay narating na nila ang gilid ng kagubatan. Naintriga siya sa hindi pagkakita ng kahit isang gagamba sa buong paglalakbay nila hanggang doon. Sa likuran, sinubukan ng isa sa mga goblin na mabusog ang kanyang gutom sa pamamagitan ng pagmuya sa isang matigas na piraso ng tuyong katad. Naiirita sa sitwasyon, itinulak ng isa pang goblin ang kanyang kasama, sinabihan itong itigil na iyon minsan at para sa lahat. Alam na alam ni Hyunmin na ang pagrarasyon ng kaunting pagkain ay hindi magliligtas sa kanila ng matagal mula sa matinding gutom. Sinubukan niyang kagatin at punitin ang sapot ng gagamba gamit ang kanyang mga ngipin, ngunit napagtanto niyang ang sinulid ay masyadong matibay. Habang gumagawa siya ng pagsisikap na may hawak na sinulid sa kanyang bibig, ang sanggol na goblin ay dumaan ng palihim sa likuran niya. Napansin ni Hyunmin ang kilos at mabilis na tinanong ang maliit kung ano ang iniisip nitong ginagawa nito doon. Ang sanggol na goblin na may pulang scarf ay nanginginig sa takot, at inutusan ito ng Panginoon na bumalik sa loob kaagad. Seryoso niyang binalaan na hindi sila naroroon para maglaro at sinabihan ang iba na bantayan ang maliit na takas. Biglang, ang marahas na kidlat ay pumutol sa madilim na ulap,
na nagpapahayag ng pagdating ng isang kakilakilabot na bagyo. Ang bida at ang maliliit na lingkod ay tumingala ng takot nang marinig ang kalabog ng kulog. Ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak at tumama sa tuyong lupa ng misteryosong teritoryo ng demonyo. Ang bagyo ay bumagsak ng buong puwersa, hinugasan ang mukha ni Hyunmin, na nanatiling lubos na naintriga. Walang pag-aalinlangan, itinuro niya ang isang kalapit na kuweba at inutusan ang lahat na sumilong mula sa malakas na ulan. Basang-basa, ikinalungkot niya ang kakilakilabot na sitwasyon nang matuklasang umuulan din pala ng mga kutsilyo sa kaharian ng mga demonyo. Ang batang tao ay dulang na nag-isip habang ang tubig ay dumadaloy ng malakas sa kanyang mukha. Biglang, nanlamig siya sa kinatatayuan nang magkaroon ng isang maliwanag na ideya sa kanyang isip at napagtanto ang isang mahalagang detalye tungkol sa sapot. Sa kanyang mga matang kumikinang sa pag-asa, itinaas niya ang sinulid ng gagamba upang suriin ito sa ilalim ng malakas na ulan. Sa kanyang pagtataka, ang tubig ulan ay nagsimulang matuno at magpahina sa pagkakabuhol ng malagkit na sinulid na iyon. Sinubukan ni Hyunmin ang tibay ng sapot sa ilalim ng malakas na ulan, ngunit napagtanto niyang ang plano ay hindi pa rin gumagana gaya ng gusto niya. Mabilis siyang pumasok sa kuweba at nagtanong ng may pag-aalala kung ang lahat ng mga goblin ay nakapasok na upang samilong mula sa bagyo. Nagbabala ang pinuno na ang grupo ay mananatiling nakasilong sa loob hanggang sa tuluyang hamupa ang malakas na ulan. Ang maliliit na lingkod ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa, na tila lubos na nababagabag sa kasalukuyang sitwasyon. Ang isa sa mga goblin ay lumapit ng may pag-aalinlangan at tinawag ang kanyang Panginoon na Bamaling upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa nakagat na mga ngipin at nanginginig sa takot, inihayag ng maliit na lingkod na ang isa sa mga kasama ay misteryosong nawala. Nagulat si Hyunmin sa pahayag at agad na tinanong kung talagang sinuri niya ng mabuti ang kampo. Nagsimula siyang bilangin ang mga goblin isa-isa sa dilim upang subukang tuklasin kung sinong miyembro ang nawala. Ang maliliit na goblin ay natakot na itinuro ang labas. At sa sandaling yun, napagtanto ng Panginoon kung sino ang nawawala. Naging labis ang kanyang galit nang malaman na ang matigas na ulo na sanggol na goblin na may pulang scarf ay talagang nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ng mag-isa. Ipinukpok ni Hyunmin ang kanyang paa sa sahig nang may matinding galit at nagtaka kung ang maliit na goblin na yun ay tuluyan ang nawala ng bait. Inilagay ng tao ang kanyang kamay sa kanyang ulo, sinusubukang kumalma habang iniisip kung dapat ba siyang magpadala ng isang pangkat ng paghahanap para sa takas. Mabilis niyang itinapon ang ideya dahil alam niyang ang kanyang mga lingkod ay walang sapat na pag-iingat upang maiwasan ang mga sapot. Samantala, ang bagyo ay patuloy na bumagsak ng malakas. Ang tubig ay dumadaloy ng malakas sa batong pasukan, na lalong nagpapalala sa tensyon para sa mga nakaligtas. Determinado na lutasin ang sitwasyon, nagbabala si Hyunmin na ang maliit na sanggol na goblin ay hindi maaaring nakalayo ng husto. Iniabot ng Panginoon ang kanyang braso at mahigpit na hinawakan ang isa sa mga kahoy na sibat na dala ng mga tagamanman na goblin. Nagsimula siyang maglakad patungo sa labasan ng kuweba habang sinisikap siyang tawagin pabalik ng kanyang mga lingkod ng may pag-aalala. Bamaling lamang si Hyunmin upang mahigpit na utusan ang lahat na manatili sa loob at hintayin ang kanyang pagbabalik. Ang bida ay humakbang sa basang putik at nagsimula ng kanyang malungkot na paglalakbay sa ilalim ng malakas na ulan. Habang naglalakad sa madilim na kagubatan, inamin niya sa kanyang sarili na imposibleng hindi makaramdam ng takot sa isang hindi kilalang lugar. Mahigpit na hawak ang sibat, naalala niya na ang kanyang responsibilidad bilang pinuno ay harapin ang panganib ng harapan. Itinuon niya ang kanyang tingin sa kadiliman, naaalala ang mga turo tungkol sa kung paano gabayan ang isang grupo sa mga sandali ng krisis. Biglang, nanlamig siya sa gitna ng landas nang may mapansing lubos na kainahinala sa maputik na sahig ng kagubatan. Ang maliliit na bakas ng paa na malinaw na nakatatak sa basang putik ay nagpahayag ng eksaktong landas na tinahak ng sanggol na goblin. Hawak ang kahoy na sibat, sinundan ni Hyunmin ang basang landas, iniisip kung yun nga ba ang tamang daan. Isang nakakabinging kidlat ang palm unit sa madilim na langit, na ikinagulat ng binata, na nagpatuloy sa kanyang paghahanap sa gitna ng bagyo. Dinulingan niya ang kanyang mga mata nang may mapansing kumikinang na liwanag, na lubos na kakaiba, na nagmumula sa isang clearing sa unahan.
Nagulat ang tao nang makita ang tila simula ng isang apoy na kumikinang sa gitna ng masukal na kagubatan. Walang pag-aaksaya ng oras, binilisan niya ang kanyang hakbang at sumulong ng mabilis patungo sa apoy na kumakalat sa mga puno. Ang kanyang sapatos ay humakbang sa tubig na hinaluan ng mga tilamsik ng apoy habang siya ay tumatakbong desperado upang tulungan ang kanyang lingkod. Ang sanggol na goblin ay lumitaw na umiiyak ng desperado sa gitna ng mga apoy nang makita ang kanyang Panginoon na dumarating upang iligtas siya. Ang maliit ay gumulong sa basang sahig, sumisigaw sa sakit dahil ang kanyang puwit ay nasusunog dahil sa mga tilamsik. Mabilis na itinapon ni Hyunmin ang kanyang sarili sa sahig upang hawakan ang desperadong sanggol at subukang kontrolin ang sitwasyon. Hinawakan niya ang maliit na katawan ng goblin gamit ang dalawang kamay, hindi alintana ang init ng mga apoy sa paligid niya. Ang sanggol na may pulang scarf ay sumisigaw sa sakit habang ang bida ay naglalagay ng puwersa upang itaas ito sa hangin. Hiniling ni Hyunmin sa maliit na kumalma habang tumatanggap siya ng desperadong sampal mula sa nilalang sa kanyang sariling mukha. Sa kanyang liksi, pinindot niya ang nasusunog na bahagi ng goblin sa isang lusek ng tubig, agad na pinatay ang apoy. Ang maliit na takas ay nahulog na pagod sa maputik na lusek, tahimik na umiiyak sa sakit na may sunog na buntot. Sumigaw ang Panginoon nang may pagkairita, nais malaman ang dahilan kung bakit ang batang iyon ay lumabas ng mag-isa sa isang napakadelikadong lugar. Sa pag-iyak ng husto, inihayag ng sanggol na goblin na ang kanyang maliit na kapatid ay umiiyak sa gutom at nais kumain ng mga prutas. Sinabi niya na ang bunso ay umiiyak araw-araw na humihingi ng pagkain at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa kagubatan. Lumuhad si Hyunmin sa harap niya at matatag na sinabi na ang gutom ng kapatid ay hindi makatwiran para sa gayong iresponsableng pag-uugali. Sa sandaling yun, ang bida ay tumigil sandali nang magkaroon ng isang maliwanag na ideya tungkol sa kanyang nasaksihan. Nagtaka siya kung sa anumang sandali mula nang dumating siya sa kaharian ng mga demonyo ay nakakita na siya ng apoy ng malapitan. Nagsimulang tanggalin ng pinuno ang kanyang basang suit habang bumubuo siya ng isang matapang na plano sa kanyang isipan. Ginamit niya ang kanyang mga ngipin ng may lakas upang punitin ang isang piraso ng tela mula sa kanyang sariling basang pang-social na damit. Na may punit na tela sa kanyang kamay, naghanda siyang isabuhay ang kanyang bago at napakatalino na ideya para sa kaligtasan. Sa kuweba, ang iba pang mga goblin ay may hawak na mga sibat, nahahati sa pagitan ng takot na mapag-alitan at ng pagnanais na iligtas ang Panginoon. Ang isa sa mga mandirigma ay biglang gumawa ng takot na ekspresyon nang makarinig ng isang lubos na kakaibang ingay sa kagubatan. Ang maliliit na goblin ay nanginginig sa takot sa dilim ng kuweba, ngunit nagpasya silang kailangan nilang umalis doon upang iligtas ang kanilang Panginoon. Kahit natakot, naglakas loob sila at nagsimulang tumakbo na nakayapak sa malamig at basang putik. Sa kalayuan ng kadiliman ng kagubatan, nakita ng maliliit na mandirigma ang isang napakalakas at kakaibang orange na liwanag na kumikinang. Sumigaw sila ng takot nang makaharap ang isang napakalaking pader ng apoy na sumusunog sa mga palumpong sa paligid. Ang isa sa mga taga-manman na goblin ay nagsimulang pawisan sa kaba, hindi maintindihan kung ano ang mainit na enerhiya na iyon na kumikinang sa harap nito. Ang mga apoy ay nagsunog ng matindi at marahas, na nagpapaliwanag sa kadiliman ng madilim na kagubatan sa unang pagkakataon. Ang maliit na halimaw ay nagngalit-ngal sa labis na pagkagulat nang maramdaman ang malakas na init na nagmumula sa misteryosong enerhiya na iyon. Dahil walang lakas upang manatiling nakatayo, ang mandirigma ay napaluhod sa basang sahig. Sa harap ng hindi kapani-paniwalang pangitain na yon, sa eksaktong sandaling yon, ang lahat ng mga goblin ay napuspos ng malalim na paghanga at lubos na paggalang. Ang apoy na kumikinang sa kadiliman ay sumasalamin sa kanilang mga mata tulad ng isang bagay na lubos na banal na hindi pa nila nakikita noon. Na may nakataas na sulo sa kanyang kamay, lumitaw si Hyunmin sa harap ng mga lingkod, na tila isang tunay na Diyos sa madilim na kahariang iyon. Hawak ng mahigpit ang apoy, ang batang tao ay nagpakita ng isang seryoso at nakakatakot na tingin na nag-iwan sa lahat ng mga lingkod na nabighani. Ang isa sa maliliit ay sumigaw sa kaluwagan para sa kanyang Panginoon nang mapagtantong siya ay ligtas at maayos sa gitna ng bagyong iyon. Nagulat si Hyunmin nang makita ang kanyang mga mandirigma na nakaluhod sa sahig at tinanong kung ano ang ginagawa ng lahat doon.
Naalala ng binata na sinabihan niya ang lahat na maghintay, ngunit napagtanto niyang ang sitwasyong iyon ay lubos na nagpadali sa mga bagay-bagay para sa kanyang plano. Ang binata ay kumuha ng isang piraso ng matibay na sapot ng gagamba mula sa kanyang bulsa upang gumawa ng isang mahalagang pagsubok sa harap ng lahat. Nang ay lapit ang kumikinang na sinulid sa apoy ng sulo, ang hindi masirang linya ay nagsimulang masunog at magwatak-watak kaagad. Ang mga goblin ay naglabas ng mga sigaw ng purong kagalakan at pagdiriwang nang makita ang kakilakilabot na sapot ng kaaway na madaling nawasak. Nasiyahan, kinumpirma ng Panginoon na tama ang kanyang teorya at kinilala na ang lahat ng iyon ay dahil sa maliit na takas. Lumuhad siya ng may pagmamahal sa harap ng sanggol na goblin at nagpa siya na oras na upang bigyan ito ng tunay na pangalan. Inanunsyo ng pinuno na mula sa sandaling iyon, ang maliit na anak ay tatawaging Kim Prometheus o Kimro lamang para paikliin. Hinaplos ni Hyunmin ang ulo ng maliit at ipinaliwanag na ang pangalan ay isang parangal dahil sa pagdadala nito ng apoy sa grupo. Isang asul na screen ng sistema ang lumitaw na nagkukumpirma na ang Panginoon ay nagbinyag ng isang mamamayan ng kanyang teritoryo sa unang pagkakataon. Isang ginto at maliwanag na enerhiya ang nagsimulang bumalat sa maliit na si Kimro habang ang kanyang bagong pangalan ay lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Lumaki ang malalaking dilaw na mata ng maliit na goblin, na ngayon ay kumikinang sa isang matindi at mahiwagang enerhiya. Lumulutang sa hangin, ang sanggol ay nagsimulang dumaan sa isang hindi kapani-paniwalang proseso ng ebolusyon sa ilalim ng mga atentibong mata ng lahat. Tumingala si Hyunmin, lubos na nakanganga at nalilito. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa maliit na si Kimro. Ang maliit na goblin sa wakas ay lumapag ng mahina sa sahig habang ang mahiwagang enerhiya ay unti-unting nawawala sa paligid nito. Dahil sa pag-usisa, pinagmasdan ng batang pinuno ang lingkod, sinusubukang tuklasin kung mayroon bang nagbago sa kanyang anyo. Ang iba pang mga goblin ay nagsimulang sumigaw ng bagong pangalan ng sanggol ng sabay-sabay, na lumikha ng isang tunay na handaan sa gitna ng kagubatan. Itinuon ni Hyunmin ang kanyang determinadong tingin, batid na ang pangunahing panganib ay hindi pa lubusang nalulutas. Tinawag niya ang atensyon ng grupo at seryosong nagbabala na hindi pa ito ang tamang sandali upang ipagdiwang ang tagumpay. Sinabihan ng pinuno ang lahat na lumapit at nagbabala na ipamimigay niya ang mga sulo ng apoy sa bawat isa sa kanila ng paisa-isa, na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha at hawak ang apoy. Nagbabala siya na ngayon ay kanilang turn na upang magsagawa ng kontra-atake.